Isa na namang napakagandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo'y magkasama-sama sa programang ito sa oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama, at si Pastor Nestor Ilioma para sa ilang mga minutong pagtalakayan. Kaya nga't isang malaking kagalakan na si Pastor ay narito ngayon. Kamusta kayo, Pastor? Pastor, napakabuti na magwawakas ang ating pag-aaral na mayroong malinaw na pananaw tungkol sa paksang ating tinatalakay na ang Diyos ay karamay natin at kasama natin sa lahat ng panahon at mas malaki siya kaysa sa lahat ng mga paghihirap na nadaranasan natin. Kaya nga isang malaking kagalakan na kung saan ay dumarami ang ating mga taga-subaybay na marahil ang mga bagay na napag-aralan natin dito ay napakalaki ang naitulong para sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kami dito sa studio ay bumabati ng mainit na pagbati sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-14 na ng ating pag-aaral. Ito ay bonus na pag-aaral. Nakalimitan ay 13 lamang ang Sabado sa loob ng 3 buwan, pero ngayon ay 14 na Sabado. At ang titulo ng ating pag-aaral, Ilang Leksyon Mula sa Job. Pero bago po tayo dumako sa bahagi ng pag-aaral, atin muna kanyan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit, sa sandaling ito kami po ay pumapailang lang upang kung magkagayon, hanapin ang inyong banal na kalooban at ang inyong patnubay sa aming pag-aaral. Salamat po na sa nakalipas na 13 mga leksyong aming pinag-aralan ay kayo ang naging kaulayaw namin at ang karunungang nagmula sa langit ang inyong ipinalasap sa bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga taga-subaybay na nag-aaral ng inyong salita. Salamat po na binabago kami ng pag-aaral na ito, na lalo naming naunawaan at nagiging maigting ang aming pagtitiwala na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Salamat po na inyo kaming muling papatnubayan sa aming pagtalakay ng huling leksyon, lalong-lalo na sa aklat ng Job na aming tatalakayin sa araw na ito. Nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kalakasang ipahayag ang inyong salita na may kapangyarihang babago sa sino mang makikinig at isa sa kabuhayan ang mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesus. Amen. Ating basahin ang ating susing talata na masusumpungan sa mga Santiago, Kapitulo 5, talatang 11. Ganito po ang sinasabi dito sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 11. Narito tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Ayan, Pastor, ang iyong talatang binasa, kung ako ang magbibigay ng mga emphasis dito sa talata na susi ng ating pag-aaral ay una, meron yung general truth, yung pangkalahatang katotohanan na ipinahayag. At ito yung summary ngayon ng ating pag-aaral pang buong trimestre. Ito yung sinasabi ng talata na tinawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Yun yung pangkalahatang katotohanan. Ito yung nakita doon sa halimbawa at ang halimbawang naririto. Ito yung katotohanan, nagbigay ng halimbawa ang Apostol Santiago at ang sabi niya ay, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Bakit? Sapagkat si Job yung nagtiis, kaya siya mapalad. Yung ugnay mo yung connection noong general statement, pagkatapos yung example, at ano ang resulta nito? Pastor, may resulta. Mapapalad yung nagtitiis, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng pagtitiis, at yun ay kung ganon, ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon ay maaalaman. So, sinong ipapakilala, Pastor, sa pagtitiis ng mga tao na naniniwala sa Diyos? Kagaya ni Job, ang pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon ang siyang makikilala at maitatampok sa lahat ng mga tao. Kaya nga, napakaraming bagay
na dapat natin sanang ma-cover dito sa ating pag-aaral. Dahil ngayon ay pumapasok ang ilang mahalagang mga leksyon na makukuha natin mula rito. At itong mga bagay na ito ay naisulat bilang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga't dito, dahil sa karanasan ni Job, bakit hindi tayo dapat magduda na tungkol sa salita ng Diyos? Ayan, Pastor. Ang pinag-aralan natin dito sa buong trimestre at sa mga nakalipas na pag-aaral ay ang salita ng Diyos. Nagtitiwala tayo na ang pahayag sa aklat ng Job ay totoo at tapat na pasabi na galing sa Diyos. Kaya nga, ang tawag natin, Pastor, ay inspired. Kinasihan ang isinulat ni Moses na aklat na Job. Bakit? Sapagkat hindi natin mauunawaang mabuti ang mga misteryo kung paano pumapatnubay at gumagabay ang Diyos kung wala ang banal na kasulatan. Uulitin ko, Pastor, hindi dapat tayo magduda sa banal na kasulatan sapagkat kung wala ito, ay hindi natin mauunawaan ang mga lihim ng mga patnubay at gabay ng Diyos sa ating mga buhay. At dito natutuklasan natin kung paano tayo lalakad sa pananampalataya, mananangan sang-ayon sa patnubay ng ating mahal na Diyos. Kaya nga po kapag pag-uusapan yung prinsipyo, lalo na yung paglakad sa pagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin, ito ay pinapakita ng bagong tipan. At marahil isang napakahalagang pagkakataon na maidiin natin itong mga prinsipyong ito. Ayan, maganda yung prinsipyong ipinahayag ng ating leksyon na magiging bahagi ng pagtahak natin ng pagtatapos ng ating pagtalakay sa aklat ng Job, Pastor. Yung prinsipyo na paglakad sa pananampalataya, hindi sa mamagitan ng ating paningin o ng panlabas nating pananaw. Dito sa sulat ni Pablo sa 2 Corinto 5:7, diyan nahalaw yung walking by faith. Ayan, yung paglakad sa pananampalataya. Kasi si Pablo, karamihan sa kanyang sulat, idiniin yung kahalagahan ng pananampalataya. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ayan, napakaganda. Yung salita ditong paglakad, Pastor, ay hindi yung literal na paglakad sa daanan. Hindi. Pag sinabing paglakad sa banal na kasulatan, lalong-lalo na yung pagsunod, ang tinutukoy nito yung pamumuhay at pagsunod ng isang mananampalataya na ang ginagamit ay hindi yung pananaw lamang na panlabas, kundi yung pananaw ng pananampalataya. So yun ang mahalagang nais nating idiin. At dito sa 2 Corinto, hindi lang minsan binanggit ito, Pastor, kundi tingnan natin, sa Kapitulo 4, ang talata ay 17. So bumalik tayo ng isang kapitulo, 2 Corinto 4:18. Samantalang kami ay nagsitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ayan, narito, Pastor. Ibinalik natin yung ating talata mula Kapitulo 5, pumunta tayo sa Kapitulo 7 kasi lumalakad si Pablo at ang mga mananampalataya ng mga taga-Korinto sa magitan ng pananampalataya. Bakit? Binigay ang dahilan ni Pablo dito sa Kapitulo 4, ang sabi niya ay sapagkat ang mga bagay na nakikita ay hindi walang hanggan, nagkakaroon ng kawakasan. Now, anong sinasabi rito ni Apostol Pablo? Kung titingnan mo ang Kapitulo 4, Pastor, ang 18, ito yung pananaw sa darating na wakas ng ating sanlibutan. Yan. Yung eschatological perspective na tinatawag ng ating leksyon na magkakaroon na ng kapalitan ng buhay ng tao at ito yung sinasabi nating immortality, yung walang hanggan. Ayan, Pastor. So pag ginagamit yung salitang walang hanggan, hindi rito ngayon, hindi dito sa buhay natin, kundi sa buhay na darating para sa mga mananampalataya. Kaya nga, ina-anticipate na sa ating pagtahak sa araw-araw ng pananampalataya, darating yung araw na tinatawag na walang hanggan. Yung panahon na wala ng paghihiwalay, wala ng tangis, bagong buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob sa mga mananampalataya. At ito ay mangyayari sa darating na panahon, Pastor. Pag dumating na
ang wakas ng lahat ng bagay sa pagdarating ng ating Panginoong Ibig Hesus. sabihin, yung mga bagay na hindi natin nakikita, ito yung tumutukoy sa walang hanggan. Subalit, nais kong makita rin natin na mayroon tayong mga aral na makukuha mula sa katotohanan, subalit hindi natin nakikita. O ito yung mga hindi nakikitang puwersa na siyang nakakapekto sa ating mga buhay. Ayan, Pastor. Kagaya ng sasabihin natin, pag-ibig. Hindi mo makikita yan literally, Pastor. Yun ay nararamdaman. Yun ay ipinakikita sa isang mga tao. Pero ito ay eternal. Ang pag-ibig ay eternal. Ang katotohanan, Pastor, mahirap yan na tingnan. Okay? Ang pananampalataya, yan ay isang tinatawag natin na unseen. Yung pagtingin sa darating na mga mangyayari. Ito ay mga bagay na nagsasabi na hindi natin nakikita. Kagaya ng hangin sa pangungusap ng ating Panginoong Hesus. May hangin pero hindi natin nakikita. At bahagi ito ng buhay ng tao. Pag wala tayong hininga, yung hininga nga di rin natin nakikita. Pero naroroon yun, yung prinsipyo ng buhay naroroon na ipinagkaloob ng Diyos para maging pagpapala para sa atin. At paano ito nakaka-apekto sa ating mga buhay? Ayan, paano nakaka-apekto, Pastor? Titingnan natin ito sa maraming bagay. Dito sa ating paksang tinatalakay, may mga bagay na hindi natin nakikita. Sa karanasan dito sa aklat ng Job, meron yung tinatawag nating Diablo, ang Satanas. Merong yung kanyang mga anghel na nahulog na kasama niya mula sa langit. Itong mga ito, Pastor, hindi natin nakikita. Kaya nga may mga tao ngayon na dahil hindi ito nakikita, hindi sila naniniwala dito. Lalong-lalo na galing sa banal na kasulatan. Pero tayong mga Kristiyano, nagtitiwala sa banal na kasulatan na ito'y kinasihan ng banal na Espiritu, ay may mga puwersa na nasa ating paligid. At ito'y nakaka-impluwensya sa atin. Yan. Kaya inalalarawan ito na mayroong tinig. Yan yung tinig, hindi natin nakikita, Pastor, pero mayroong nagsasalita sa atin na ito yung tamang daan. Meron din naman yung bumubulong na ito yung dapat mong gawin na kaniwas doon sa kalooban ng Diyos. Ayan. May mga puwersa, Pastor, na sa palibot natin ay naroroon pero hindi natin nakikita. Kaya nga ito yung mga bagay na kinakailangang matutunan natin at maunawa natin sa pamagitan ng ating pamumuhay sa pananampalataya. Dahil kung hindi ho natin ma-realize ang ating mga kahinaan at yung talagang tayo ay meron lamang limitadong nakikita at nalalaman, ay maliligaw tayo mula dito sa mga turo ng banal na kasulatan. Tama yun, Pastor. Kaya nga dapat ay ating papansinin na bagamat meron tayong pang-araw-araw na nakikita natin, mga tao, lahat, pero dapat meron din tayong pananampalataya. At yung mata ng pananampalataya, nakikita natin na unang-una, mayroong Diyos na makapangyarihan. Ikalawa, may mga puwersa na nais na sirain ang ating mga buhay. At ito ang isa sa mga bagay na idiniin ng aklat ng Job. Na sa pagtatapos nito, dapat ulitin natin na sa puwersa ng ating buhay sa araw-araw, may masama at ang mabuti na nag-aagaw ng ating katapatan na nais sirain ang ating buhay noong puwersa na nasa kadilim. Yung puwersa ng masama. Pero dapat kilalanin natin ang pagkakaiba nung tinatawag na natural evil mula doon sa moral evil. Alyan, natural na kasamaan. At saka yung moral na kasamaan. So lilinawin natin ito. Pastor, ano ba itong dalawang klase ng kasamaan ito? Unang-una, pag sinabi nating natural na kasamaan, ito yung mga dumarating na mga disaster na kagaya ng lindol, bagyo, landslide, pagbutok ng bulkan, tagtuyot, at kung ano-ano pa. Ito yung natural. Bahagi ito ng ating sanlibutan na naapektuhan ng kasalanan, Pastor. Dapat malinaw yan. Kasi hindi naman sa pasimula, ganon. Na pumapatay ng mga tao, nasisira ang ating kapaligiran. Hindi. Ito'y natural na nangyayari. Dahil na rin, naapektuhan na rin ito noong epekto ng kasalanan sa tao at yung ginagawa ng tao sa kanyang kapaligiran. Yung ikabilang side, yung ikalawang bahagi, yung binanggit, Pastor, na tinatawag nating moral evil, yung moral na kasamaan, ito ay produkto
ng mga ginagawa ng mga tao sa kanyang kapwa-tao. Ayan, kagaya nung pagnanakaw, pagpatay, at kung ano-ano pang mga krimen na ang may gawa, hindi natural, kundi tao ang gumawa, pastor. Ayan. Dahil kung minsan sa alibog yung pagsiselos. Ako ay nanonood ng news kagabi at ako'y nagulat dahil ako'y tagapagturo. Nagulat ako na yung guro, dahil sinaway ng ilang beses yung kanyang estudyante na nagse-cellphone, pastor, ay ano ang ginawa? Nakatalikod yung teacher at nagtuturo ay sinaksak. Ito ay hindi natural yon, pastor. Yun ay moral, yan. Ito'y ginawa at produkto ng response ng tao na naimpluwensyahan ng isang puwersa na tinatawag nating kasamaan na nagmula sa dyablo. So, naintindihan natin na napakaliwanag itong tinatawag na natural na kasamaan at ang kasamaang moral. Na subalit ang lahat ng kasamaang ito ay naniniwala tayo na mula doon sa pagbagsak ng tao sa kasalanan o di kaya mula doon kay Satanas. Okay, Pastor. Siguro marahil dapat idiin natin itong ganitong uri ng pinanghahawakan nating paniniwala na ang masama ay galing doon sa nahulog na nilalang mula sa langit. Ayan, Pastor. Meron kasing kaisipan ngayon at mga itinuturo ng mga pilosopo na dualism. Ayan. Na yung Diyos, siya rin yung Diyos na sinasabi nating mabuti, maibigin, siya rin ang pinagsimulan ng kasamaan. Ayan. Pero hindi ganoon ang tinuturo ng banal na kasulatan, Pastor. Sa pasimula, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nilalang niya ang lahat ng bagay na mabuti at pinakamabuti. At ultimong yung si Lucifer, yung naging Satanas at Diablo at yung ahas na sinasabi sa Apokalipsis 12 talatang 10, ay ginawa niya itong napakabuti. So, hindi siya ang gumawa ng masama. Yan. Kundi, sumibol ito dahil sa pagpili noong nilalang na yaon, yung Satanas. Ang Satanas, ang ibig sabihin, kanina binibilang ko, Pastor, yung sa Job, Kapitulo 1. Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 2, ilang beses ginamit yung salitang Satanas. At inulit-ulit yung pangalang yaon. It's a Hebrew name, nang ibig sabihin ay accuser. Yan. Tagabintang. Nagbibintang at nagsasabing, hindi tayo karapat-dapat. Ito yung trabaho niya. So mapapansin mo, Pastor, na yung puwersang ito na pinangungunahan ng Diablo, Satanas, ito yung nag-a-accuse na naghahanap lamang siya ng hindi tama sa ating mga mananampalataya at sa iba pang mga tao. Ayan. Ito yung puwersa na ayaw niya na tayo'y lumigaya. Totoo. Ito yung puwersa na nais niya na tayo ay masadlak sa kasamaan at mawala doon sa plano ng Diyos na tayo'y ibalik at makasama niyang muli sa walang hanggan. At dahil sa bagay na ito, lalo natin na pinasasalamatan na meron tayong aklat ni Job. Dahil napakalaki ang naitulong nitong aklat na ito para maunawa natin ang papel ni Satanas sa paglaganap ng kasamaan ng mundo. Kaya, Pastor, dito ay tingnan natin kung paano pinatutuhanan ng mga teksto sa banal na kasulatan na merong realidad. Kasi meron akong nabasang mga article nung ako ay nagdo-doctorate, Pastor. Pinababasa ng aking profesor. Kasi may mga nag-iisip na ang Satanas ay isa lamang concept sa kaisipan. Kathalang yan ang isip. Ayan. At ito ay psychological na condition. Yung evil na sinasabi, psychological na condition lamang ng tao. Yan. Marahil may katotohanan yung sinasabi nila. Pero hindi yun ang buong katotohanan. Ang katotohanan na nasa banal na kasulatan ay merong isang persona, isang nilalang na Pastor, basahin natin ang Apokalipsis 12:12. Tingnan natin ang pahayag ni Apostol Juan, ang pinakamamahal na alagad, tungkol dito sa nilalang na ito na naghimagsik laban sa Diyos. Kapitulo 12, ang talata ay 12. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan, saba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Hindi ito kaisipan, Pastor. Yung bumaba mula sa langit na maikli na lang ang kanyang panahon ay hindi isang isip, kundi yung bumaba nga nanaog dito Yan, anong ibig sabihin? Nakikitahan
nakikihalubilo sa atin. Bahagi siya ng sanlibutan ating ginagalawan. So, papansinin natin, may dyablo, ang tawag dito ay dyablo na bumaba at siya ay nakikialam sapagkat maikli na ang kanyang panahon. Okay. So, ito'y basic, Pastor. Now, dito sa Mateo 4:10, tingnan natin yung, ito ba'y talagang literal? Kasi merong mga palabas kung minsan doon sa tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay tinukso. Kapitulo 4:10, verse... Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Okay, Pastor, dito mapapansin mo na, hindi ito kaisipan lamang. Oo. Bakit? Kinakausap. Pagka kinakausap mo ang isang bagay, hindi isip ito. Hindi ito puwersa lang na kapangyarihan. Ito'y isang nilalang na may isip, tumutugon, na naghahanap din ng pagsamba. Kaya nga sabi niya, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin. Bakit? Isa nga itong nilalang na nais niyang sambahin gaya ng Diyos. Meron pang isa, Pastor. Sa Lucas Kapitulo 8, ang talata ay 12. Pansinin natin. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Ayan. Narito, bahagi ito nung parable of the sower. Ayan. So mapapansin mo, Pastor, na ano yung trabaho noong dyablo, itong personal na being na ito? Pagka may nangangaral, may nagtuturo ng tama mula sa salita ng Diyos, Pastor, anong ginagawa niya? Inaalis niya ito, kinukuha niyo, tinatanggal niya. Pansinin niyo, dito ay inaalis ang salita sa kanilang puso. Ito yung trabaho, pumapasok siya, tinatanggal niya ito upang wag silang magsisampalataya. Ito yung purpose at layunin ng dyablo. Na pag tayo nag-aaral, kagaya nito. Okay? May mga panahon na may mga nag-aaral ay yung mga nakikinig sa atin ay kinagagalitan. Yan, pinag-uusig. Bakit? Kasi ayaw ng dyablo. Ang nasa likuran noon, Pastor, bagamat may mga gumagawang tao na nakikita natin, mahigpit na magulang o ano pa man dyan, pero behind the scene, mayroong puwersa na ginagamit ang mga taong ito kung minsan tayo gagamitin din kung tayo ay ayaw nating ibahagi ang katotohanan sa ibang mga tao at mamuhay sila na may pananampalataya. So nararapat lamang na bantayan natin ang ating mga sarili, lalo tigit sa pagnanais ng dyablo na tayo'y maakay sa kamalian. Tama yon, Pastor. Ayaw ng dyablo na tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus sapagkat mula pa doon sa dakilang tunggalian, gusto ng dyablo na akayin ka itong remnant church, ang huling iglesia na sa kanya'y sumamba. Kaya nga, maraming nakapaloob dito na kung saan ay ibinigay ng dyablo upang sa ganoon malito ang mga tao sa katotohanan na dapat nilang isakabuhayan. Ayan, Pastor, idudugtog ko doon sa sinasabi mo. Merong karanasan ng isang mag-asawa sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 3. Mag-asawa ito na nanampalataya at sumunod at nais suportahan ang gawain noong panahon ng bata pa ang bagong iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Ang dito sa mga Gawa, Kapitulo 5, ang talata ay 3. Pansinin natin, Pastor, ang pangungusap na ginamit ni Lucas, ni Dr. Lucas, sa kanyang pahayag. Ang sabi po dito, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Para sa ating mga tagapakinig, ito po yung mag-asawa na nangako si Sapphira at si Ananias na ipagbibili nila ang isang lupain na pag-aari nila at ipagkakaloob yung mapagbebentahan nito para sa gawain ng iglesia. Ayan. Pero nung nakita nilang malaki-laki yung halaga, wala namang nakakaalam kung magkano yung pinagbentahan. Nagkaroon sila ng makiimbuting puso. Kaninong kaisipan yun, Pastor? Ang sabi ni Pedro ay pinuspos ni Satanas ang iyong puso. Ayan. So, ang ibig sabihin, sino ang may gawa noon? Pag tayo nagsisinungaling, pag tayo ay nag-iimbot ng mga bagay na ipinangako natin, na nais nating ibigay sa Panginoon. Ayan. Ay sino ang humahadlang para ito'y gawin? Ang dyablo. Ayaw niya na gampanan natin yung paglilingkod ng tapat sa Panginoon.
Ito ang puwersa na hindi natin nakikita at kung kailan darating sa atin. Kaya nga't dapat nating babantayan na siya'y huwag makapasok sa ating puso upang yung mga katotohanan na nasa sa ating mga puso ay hindi niya makuha. Katulad halimbawa na lamang ng pagpasok niya doon sa babae na kung saan ang babae na nilagay sa kasaysayan ng Panginoong Hesus na kanyang nabanggit ay nagkasala ng pangangalo niya. Subalit, ang kasaysayang ito ay ginamit upang sa ganoon ay maihambing sa karanasan ni Job. Ayan. So, magandang paghambingin natin, Pastor, okay? Nais kong pansinin na hindi po ito sinadya ng Panginoong Hesus na paghambingin, kundi dito sa ating pag-aaral ay gagamitin natin yung paghahambing dun sa karanasan sa Juan 8:1 hanggang 11 at ang karanasan ni Job dun sa aklat na isinulat ni Propeta Moses. Ayan. So, babaybayin natin, Pastor, ang Juan 8:1 hanggang 11 at pagkatapos ay hahalaw tayo ng mga similarities at pagkakaiba nung babae na nahuli sa pangangalo niya at yung karanasan ni Job sa aklat na ating pinag-aaralan. Okay? Sabi po dito, datapwat si Jesus ay napasabundok ng mga olibo at pagka umagay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo at sila'y tinuruan at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga paresyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay niya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Pastor, ang mga talatang iyong binasa tatala ng aklat ng Juan, sa mga unang mga manuscript ng Biblia, ay nais kong iyong pansinin na iniumit, tinatanggal ito, Pastor, sapagkat nakakahiya daw. Bakit nga naman ang founder ng Kristyanismo, isang banal at hindi nagkasala, ay narito ipinagtatanggol ang isang nangangalo niya. Ayan, nahuli sa pangangalo niya ang sabi rito. Bagamat may mga objection na kung nahuli, nasaan yung kasama? Dapat dalawa eh. Pero bakit siya lang ang idinidin? Bagat hindi yon ang point na nais nating idiin dito sa tagpong ito, kundi nais nating ihambing ito doon sa karanasan ng aklat ng Job, Pastor. Now, ang pagkakaiba, si Job ay, ang sinabi sa kanya, siya ay walang kasalanan. Ang ibig sabihin, siya ay matuwid. Ayan. Ang babaeng ito, ay hindi mo pwedeng sabihin matuwid at walang kasalanan. Bakit? Nahuli nga eh. Accused of adultery and caught in adultery. Ayan. So, magkaiba yon. Pero mapapansin natin, Pastor, na yung si Job ay hindi siya guilty, Pastor. Hindi siya guilty. Ito guilty. Kaya nga, ay tatanggapin niya na lang yung bato. Pero doon sa kanyang mga kaibigan na sinasabing guilty ka. Dahil kaya ka nagkasakit, kaya ka dumating ang kamalasan dahil nagkasala ka. Hindi tinanggap ni Job yun sa ating mga nakalipas sa pag-aaral. So ito yung pagkakaiba na isa na mapapansin natin. Subalit, ang nakakatuwa dito, Pastor, parehong hindi sila pinabayaan ng Diyos. Napakalinaw noon. Si Job, sinubok, hindi naman siya makasalanan na gumawa ng mga kamalian para maging resulta at bunga ng kanyang pagiging masama yon, kundi dahil sa kanyang katapatan,
siya'y sinubok. Ito namang babaeng ito, Pastor, ay natural na makasalanan. Pero ano, nang makita siya ng Panginoon, ay ano, hindi siya kinundem. Hindi siya hinusgahan. Yan. Ang sabi dun sa talatang 11 ay napakalinaw. Ang sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Now, pansinin natin, similarity na isa pa. Yung mga kaibigan ni Job, hindi nababasa yung nasa kalan niya. Pero hinatulan nila. Kagaya din itong mga Hudyo dito at mga Pariseo. Hindi naman nila nababasa yung puso eh. Alam ba nilang siya nga ang may dahilan kaya nangalo niya o puwersa lang siya ng circumstance dahil babae siya and so on and so forth. Hindi natin nakikita yun. Madaling magsalita eh. Pero ang Diyos, Pastor, kagaya ni Job, when he dealt with Job, at dito sa babaeng ito, nakita niya ang buong kasaysayan. Ang taong ito, pag binigyan ng pagkakataon, babaguhin ang Panginoon at siya'y magsisimula ng isang buhay na binago at may pagsunod. Yun ang wala. Pareho sa kwentong ito, ang Diyos ay tinutunghayan ang kanilang mga buhay. Ang nais niya hindi yung pagkakasala natin, Pastor. Ang gusto niya, yung tayo'y lumakad na matuwid at sumunod sa Kanya. At dito sa dalawang kasaysayang ito, nais nating makita paano nalantad ang pag-uugali ni Satanas at ganun din ang pag-uugali ng ating Panginoong Hesus. Ayan, Pastor, maganda yung concept na yon. Ano ang ugali ni Satanas at yung ugali ng dyablo? Alam nyo, ang ugali ng dyablo, Pastor, ay natutuwa siya pag nagkakamali tayo. Ang Diyos tumatangis, ayaw niya na tayo'y nagkakamali. Ayan. So, ikalawa na nais ko, marami akong, na kanina pinag-aaralan ko ito, Pastor, ay marami akong nakitang mga katotohanan at liwanag. Ang dyablo, Pastor, ay nais niya na tayo ay ilugmok. Kaya yung situation ng babae rito ay nakalugmok eh. Ang gusto ng Diyos, tumayo tayo. Kaya laging ang kuman sa isang tao na may sakit man o ano yan ay, magbangon ka. Ang iyong kasalanan ay napatawad na, lumakad ka't humayo. Napakaganda. Magsimula tayo. Ito ang nais ng Diyos na kahit na ano man ang dumating sa atin, na kahirapan, nagkamali man tayo, Pastor. Ang sabi ng Diyos, humayo ka, ikaw ay pinatawad na. At sa isang banda, napakahalaga na kapag tayo ay bumalik sa Diyos at nagbago ng ating buhay, ipinakikita natin yung tinatawag na perfect righteousness ng atin hong mahal na Panginoon. Kaya nga dito sa karakter na ito, makikita natin kung paano nagniningning yung kagandahan ng kanyang katuwiran. At ganun din naman, nalalantad natin doon sa paraan ang kaaway na kung saan ito ay tagasumbong ng ating mga ginagawa sa Panginoon. So kaya nga isang napakagandang kasaysayan itong binanggit ng Panginoong Hesus na naihambing natin sa kasaysayan nitong si Job. Kaya nga dito, ano ang dalawang pangangailangan ng babae na nahuli sa pangangalo niya na pinakita sa kanya? Ayan, Pastor, unang-una ay naroon yung biyaya. Ano yung biyaya? We don't deserve it, pero ibinigay ng Diyos. Binigay ng Diyos. Tanggapin niya tayo na para tayo hindi nagkasala. At ikalawa, yung pagpapatawad. So, yan. So, very basic ito sa kasaysayang ito. Doon sa aklat ni Job, marahil sasabihin natin, nasan yung biyaya doon? Nasaan ang pagpapatawad doon? Naroroon pa rin, Pastor. Kagaya nitong karanasan ng babaeng ito na nahuli sa pangangalo niya, siya ay binigyan ng biyaya. Tinanggap siya ng buong buo. Walang sinabi si Jesus na, sige, ikaw muna'y magbago bago kita tanggapin. Wala. Kundi kung ano yung kalalagayan na siya'y matagpuan ni Jesus, kung willing siya na siya'y tanggapin ng ating Panginoon, ito yung biyaya, Pastor. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na baguhin ang isang tao dahil mamahalin tayo ng Diyos, anuman tayo at anuman ang ating mga pinaggagawa. At dito sa kasaysayang ito, ipinakita ang isang napakahalagang papel na dapat nating gampanan. Naririnig ko yung mga salitang isuot natin kung ano yung sapatos ng iba. Upang sa ganon, madama natin kung ano yung kanilang nararamdaman. Ayan, Pastor. So, maganda na ating kunin ang isang prinsipyo na when we deal with people, ilagay natin na tayo'y mga pare-parehong mga makasalanan. Ayan. Kasi ang daling magsalita kung minsan pag may nagkakamali, Pastor.
Di ba? Sa iglesia man o sa lipunan, ang daling magsalita eh. Pero tingnan natin na nakatayo din tayo doon sa lugar na kinalalagyan nila. Wala tayong kaibahan, Pastor. Pare-pareho tayo. Kaya nga pagka ang isang tao na nagkamali, ay tingnan natin na nakalipas na mga araw, tayo din ay nagkamali. O tayo'y dumanas ng mga pighati at mga sakit sa loob, ay meron din silang nararanasan. Dapat naintindihan natin na bilang mga tao, dapat maintindihan natin na ang mga taong nasa ating paligid, pare-pareho tayong dumaranas. Pero may maganda rito, pare-pareho dapat din tayong bumangon at harapin ang hamon na sumunod sa Panginoon. At sa ganitong paraan, lalo nating makikilala ang ating Panginoong Diyos, na katulad na lamang ng pangunahing dinidiin ng aklat ni Job tungkol sa Diyos. Ayan, Pastor, maganda yon. Isa sa pinaka mabuting leksyon na aking napulot sa aking pagwawakas ng pag-aaral natin, Pastor, na ang Diyos ay naroroon. Ayan, ang Diyos ay kasama natin. Maganda yon, Pastor. Naroroon siya, at hindi lamang siya narito at naroroon, kay ibang mga dako, siya alam din niya ang lahat ng bagay na nangyayari at siya'y nangako. So tatlo yung bagay. He's here, He knows, and He promises. So itong tatlong bagay na ito ay mahalaga para sa akin. Bakit? Alam niya kung ano ang aking kahinaan. Alam din niya yung aking pagpupursige na lumakad at sumunod sa Kanya. Bagamat ako'y nagkukulang, alam niya yon, nakikita niya. At ang huli, nangako siya na tayo bibigyan ng pagtatagumpay. Hindi ito ang wakas, kundi kagaya ni Job, binigyan niya siya ng pagtitiis, Pastor. Yung pagtitiis na ipinakita ni Job dito, Pastor, ay hindi nagmula lamang kay Job, kundi bunga ito ng pananalig niya na hindi siya pinababayaan ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Kaya nga, sa ating pamumuhay, humaharap tayo sa iba't ibang mga hamon. Ang tawag nga dito ng iba ay, ito yung mga tinik ng buhay natin. Kaya itong mga tinik ng buhay na ito, na kung saan na hinaharap natin sa araw-araw, ay ito ba'y itinuturing natin na isa lamang pagsubok na dapat panagumpayanan o ito ay ibinigay ng Diyos upang mayroong mga bagay na dapat na tingnan natin sa ating sarili upang Pastor, tayo mabago? Maraming mga tao ang tumitingin dito na ito ay mga walang kabuluhan. Meaningless. Na ang ibig sabihin kasi, ang buhay ay, kaya may mga ganito dahil wala namang kwenta ang buhay. Mabubuhay ka ng ilang taon, pagkatapos mamamatay ka na. Yan. So walang purpose, walang kahalagahan, walang patutunguhan. Yan. So maraming mga tao ngayon na ganun ang pananaw. Kaya nga, sige, gagawin lang nila, kakain, magpapasaya, magkakamal ng marami, bibili ng ganito, ng ganyan, para pasiyahin yung maikling panahon ng kanilang buhay. Pero kung titingnan mo, Pastor, hungkag, walang laman dahil walang meaning ang kanilang mga karanasan. Pero mapapansin natin sa aklat ng Job, Pastor, hindi yan ang tinuturo ng aklat ng Job. So nais nating pansinin, Pastor, na may mas malalim na kahulugan. Bagamat may mga kahirapan, may mga pagsubok, may mga disgrasya at mga trahedyang nangyayari. Pero ang lahat ng ito, member ito nung gusto ko yung picture na tapestry. Ito yung bumubuo nung mga ipinakakita yung magandang larawan. Alam niyo pagka meron tayo nitong kagaya nitong mga ganito, Pastor, pag tinignan mo yung likuran niyan, pag pinoproduce niyan, maraming mga buhol-buhol, maraming mga pakagandang tignan dito sa harapan. Pero tignan mo yung likuran niyan. Marami ang nakatagong. Maraming nakatago na mga nagkabuhol-buhol, may mga idinikit, may mga kung ano-ano pang tali na ginagamit. Anong ipinakikita nito? Sa ating buhay, sinasakdal ng Diyos tayo. At marami siyang mga ginagamit, pinagdudugtong, idinidikit para mabuo ang isang napakagandang larawan. At yun ang larawan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At yun yung nais niyang i-display natin sa mga tao na nakapalibot sa atin. Dahil sa tuwinang makikita ang isang napakagandang larawan, makikita nila ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga, dito sa pagbabalik natin ng pag-aaral sa aklat ni Job, may mga bagay na hindi sinasang-ayunan ang aklat, lalo tigit doon sa walang kabagay-bagay ang buhay na ito at ang pagkakatawag pa rito ay nihilism. Kaya nga itong konseptong ito na dapat nating maunawaan upang sa ganon ay
hindi tayo mapalagay doon ba sa parabang wala na tayong hinihintay at wala nang mangyayari. Ayan, pansinin nyo, yung ginamit mong salita ay medyo kaugnay ito doon sa paglalang. Ano, ginamit din yun sa concept sa creation yung out of nothing. Yan, ex nihilo. Yan. Sabi ng mga estudyante ko, ano sir, nahilo? Hindi, ex nihilo, nothing. Nagmula sa wala. Yan. Na tayo ba talaga nagmula sa wala? Oh. Now, pansinin mo na ang tao ng lalangin, hindi nagmula sa wala, pastor. Nanggaling siya sa alabok. At yung hangin na yung hininga na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, pinagsama ito. So, hindi tayo nagsimula sa wala, pastor. Okay? Kundi tayo ay bahagi ng Diyos at bahagi ng kanyang nilikha. Yan. At meron siyang purpose doon. Tingnan natin yung talata, pastor, na nais nating basahin. Genesis 3:19. Pansinin natin. Ito yung tagpo na ang tao ay nagkasala. Si Adan at Eva ay sumaway doon sa kalooban ng Diyos na huwag silang kumain nung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Pansinin ninyo ang sabi dito sa talatang 19. Sabi po dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay labok, at sa labok ka uuwi. Ayan. Saan daw nagsimula ang tao? Sa labok. Sa labok. Kaya saan siya babalik? Sa labok din. So parang walang kabuluhan, pastor. Walang kabuluhan. Pero na-miss nila. Nung kunin tayo sa labok, may idinagdag ang Diyos na ingredient. At yun yung hininga ng buhay. Kung babalik ka sa Kapitulo 2, ang talata ay 7, pastor. Ating titingnan. Merong bahagi ng Diyos na ibinahagi sa atin. Ayan, Kapitulo 2, talatang 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin mo, pastor, merong hininga ng buhay. Saan ang galing yung hininga ng buhay? Sa Diyos. Sa Diyos. Ayan. So, may bahagi ng Diyos na nasa atin, pastor. At hindi tayo'y nilikha sa kanyang larawan. So, dito mapapansin mo, hindi tayo nothing. O wala tayong, sinasabi na wala tayong kahalaga. Meron tayong halaga. Tayo ang pinakamahalaga sa lahat ng mga nilalang ng Diyos sa balat ng lupa. Sa sulat ng mga awit ay daw? We are the apple of His eyes. Tayo yung yung pinakasentro ng kanyang paningin sa araw-araw. Dito sa Job, tunghayan natin yung aklat ng Job. Ano ang pananaw dito? Kapitulo 2, talatang 8, pastor. At kumuha siya ng isang bibingga ng palyok upang ipangkayod ng langib, at siya'y naupo sa mga abo. Narito ang isang tao na parang kawawang-kawawa. Pag ang tao, pastor, ay bumalik na, tingnan niyo, umupo na siya doon. And I'm trying to imagine na siya'y walang damit. Si Job dito. Bakit? Lahat ng katawan niya mula sa ulo hanggang sa talampakan ay may mga boil, bukol. At sa pag-aaral ng mga pigsang napakalalaki, pastor, na pagkaano'y dumidikit. Kaya hindi mo pwede, kaya kung saan siya nakaupo ay sa alabok. Ang ibig sabihin, walang kwenta. Ang tao, ito ay, alam niyo ang sabi ng mga ibang chemist na tumitingin sa elements na nasa katawan natin. Meron akong aklat na nabasa matagal na panahon na, ang sabi, ang halaga lang natin ay mga 2 piso o 2 piso. Ganun lamang. Yeah. Yun lang yung element. Kapag tinunaw tayo at sinunog o ano paman, na-cremate, ano ang elementong makukuha sa atin? Wala. Pero sa out of that, yung alabok natin, babalik tayo, pastor, may hininga at meron tayong layunin dahil tayo ay nanggaling mula sa halaga. Hindi tayo walang halaga. May halaga tayo doon sa kamay noong manlalalang na umanyo sa atin at nagpahiram ng buhay. Kaya alisin natin ang paniniwala ng sekular na konsepto na ang buhay ay magtatapos lang sa wala. Itong mga bagay na ito ay nagdudulot na inaalis ang pag-asa natin na pagkatapos ng buhay ay mayroong isang dakilang pag-asa na naghihintay para sa ating lahat. Amen. Kaya nga, dito sa ating pinag-aaralan na dapat maiwan sa atin yun hong pag-asa ng mga pag-asa na mayroon pa, lagpas pa doon sa buhay na siyang tinataglay natin sa lupang ito, yung
pag-asang ito na tinitingnan natin na ibibigay ng Diyos sa bawat susunod sa Kanya. Ayan, tunghalan natin yung pag-asa ng mga pag-asa na sinasabi mo, Pastor. Dito sa Hebreo Kapitulo 11, ang talata ay Gis. Sa kapitulo ng mga bayani ng pananampalataya, Heroes of Faith. Ayan, Kapitulo 11, ang talata ay Gis. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ayan, Pastor, napakaganda. Dito sa kapitulo ng pananampalataya na isinulat ni Pablo, ay ano yung hope, ano yung pag-asa na kanyang hinihintay ng mga lalaki at babae na binaybay dito na nagtagumpay, pero sinubok, nagkaroon sila ng iba't ibang mga mahihirap na karanasan. Ang sabi rito, inaasahan niya, yung inaasahan doon, he is hoping na ang bayan may kinasasaligan ng nagtayo ay at gumawa ay ang Diyos. Pastor, yun yung Pag-asa. ultimate. Yun yung pag-asa natin. Pag-asa Hindi ng tayo mga taga rito. pag-asa. Ayan. Oo. Hindi itong mundong ito ang ating mamanahin. Hindi tayo mananatili dito. So, iba yung pananampalataya na dito daw sila titira at itong mundo na ito. Tama. Pero babaguhin ito. Yan. At panandali ang uuwi tayo doon sa langit na bayan. At sa 1,000 taon, panandalian lamang yung 1,000 taon, Pastor. Babalik tayo sa bagong lupa at doon tayo titira. Ito yung pag-asa na ating inaasam. Bagamat may kahirapan kagaya ni Job, nawalan siya ng maraming mga bagay. Pero inasam niya, hindi lang yung dito sa lupa, kundi yung tinanaw ng mga mananampalataya na bagong langit at bagong lupa na ipagkakaloob sa mga maliligtas. Amen. Napakaraming mga katotohanan ang hinahawakan itong aklat ni Job na ito na siyang natutuklasan natin. At isa pang bagay dito, may mga mag-aaral na inihahambing itong si Job, pinaghahambing si Job at ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ano ang pagkakahawig na makikita natin sa pagitan ni Hesus at ni Job? Ayan, pansinin natin, may mga ilang bagay na nais kong idiin, Pastor. Si Job ay hindi type. Kasi meron po yung typology na pag-aaral na the events, person, things na nagpapaaninag, shadow. Yan. Nung darating na tagapagligtas. Si Job ay hindi ganon. Opo. Hindi po siya kagaya ni Moses. Hindi. Kundi, paghahambingin lang natin dahil sa karanasan ni Job at sa karanasan ng ating Panginoong Hesus, ay may mga description na ito'y nakatahak sa kanya na ating pansinin ang ilang mga talata, Pastor. Bagong tipan na lamang. Hindi na natin babasahin yung Job. Ang babasahin natin ay sa bagong tipan, ihahambing natin ang ating Panginoong Hesus. 1 Juan 2:1, Pastor. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala at kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Napansin mo yung last description? Yung matuwid. Si Jesucristo Ang ang matuwid. matuwid. Nakuha mo ba yung nung unang tayong pag-aaral, Pastor? Diniin natin yun doon sa Job. Ang description ng Diyos at ni Moses sa kanya, siya'y matuwid. So, unang paghahambing. Now, ang matuwid dito, Pastor, ay isang tao na sumusunod sa ating Panginoon. Ikalawa, na nais kong ating pansinin, Pastor, dito sa Mateo 4, 1 hanggang 11. Alam natin ito, hindi na natin babaybayin, Pastor, at babasahin. Mateo 4, 1 hanggang 11, ito yung karanasan na tinukso ang ating Panginoon ng Diablo. Si Job ay tinukso rin. Tinukso. Si Job tinukso, pero hindi, ayaw kong gamitin yung tukso. Sinubok. Siya ay sinubok. Kasi iisa. Kapag Diablo ang nagbigay, ito'y tukso. Tukso. Pero pag Diyos ang tumitingin ito, ito'y Sinusubok. isang pagsubok. Pareho ito, Pastor. Iisang bagay. Ang purpose ang kaibahan. Ano ang purpose ng Diablo? Bakit niya ibinibigay ang ganitong karanasan? Para tayo tuksuhin na iwanan ang Panginoon at huwag tayong manalig sa kanyang salita. Pero ang Diyos, pag binigay niya ito, para lahat tayong kumapit sa kanya, na hindi tayo bumitiw sa kanya. Pero laging nagkakasunod yung dalawa at hindi ito nagiging magkahiwalay. Pag dumarating ang pagsubok, naroon din ang tukso. Tama yun, Pastor. Kasi sabay ito. Yung isang karanasan, gagamitin ng Diablo na pwedeng Tuksohin. o pagsubok naman sa harapan ng Diyos. At gustong-gusto ko yung lagi ko naririnig, kung saan ka mahina, doon ka tutuksohin. Ayan. So, ito nakita natin yung kasaysayan
dito sa kung paanong tinukso ang Panginoong Hesus at tinukso rin itong si Job. Yan. Ngayon, sa iba pang kasaysayan, Pastor, ano yung... Napapansin naman natin dito sa Mateo 26, ang talata ay 61. Ang sabi dito, at nangagsabi, sinabi ng taong ito, magigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw. Narito, Pastor, nung siya nasa harapan ng mga pinuno ng mga Hudyo o nang inaresto na si Jesus, may mga, may mga nag-accuse sa kanya. Yaw, pansinin mo, Pastor, may mga nag-falsely accuse. Yan. Ang ating Panginoong Hesus, ito kasi hinahambing natin, si Job din was falsely accused by his friends na kaya dumating ang ganyan na mga kamalasan at pagsubok at kahirapan dahil ikaw ay nagkasala. Hindi totoo yung kanilang accusation. Kagaya rin sa ating Panginoong Hesus, hindi totoo yung mga accusation na i-bring out ng mga tao na bulaang mga saksi nung siya'y hinatulan at nung siya'y narito sa balat ng lupa. Yan. Ang huli na nais kong pansinin sa paghahambing natin, Pastor, doon sa Kapitulo 11 ng Lucas, 15 at 16. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub na pangulo ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo, at ang mga iba sa pagtukso sa kanya'y hinahanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Narito, ang ating Panginoong Hesus, may mga accusation sa kanya. Napis kong pansinin ito. Hindi exempted ang ating Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa. Ganon din si Job. Hindi siya exempted. Pero papansinin mo, Pastor, si Job at ang ating Panginoong Hesus na natiling tapat sa kanilang katapatan sa ating dakilang Diyos. Yun yung basic na underlying factor. Dumating ang mga kahirapan pero pahereho silang nagtapat hanggang sa wakas. At yun ang napakahalagang dapat na maiwan sa atin na sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, yung katapatan parehong nasumpungan sa kanila. Tama yun, Pastor. So kaya nga, nakita ho natin kung paano natin naihambing itong si Job at ang ating Panginoong Hesus, na kung saan yung mga kasaysayan na natuklasan natin at natutunan natin mula sa kanila, ipinakikita sa atin ang tanging sikreto upang tayo'y maging matagumpay sa pagharap sa iba't ibang hamon sa buhay na ito. Walang iba kung hindi yung maging tapat tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam ninyo, napakaraming mga bagay ang matututunan natin sa aklat ni Job. Subalit, ayaw nating maubos ang ating panahon na matanong pa ng mas lalong maliwanag si Pastor Ilyoma kung ano ang nakuha niya sa pag-aaral sa aklat na ito. Ayan, Pastor. Sasabihin ko sa totoo lang, naging pagpapala ang aklat ng Job sa ating pag-aaral, personally sa akin, at may mga ilang bagay akong bagong katotohanan na nakita ko na mahalaga na dapat ay ating ibahagi sa ating mga taga-subaybay. Nais kong pansinin yung pangungusap ng ating Panginoong Hesus. At ito yung isa sa mga summary truth na nais kong idiin. Mateo 24, ang talata ay 13, Pastor. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayan, Pastor. Now, kanina, yung talatang binasa natin sa susing talata, ang pagtitiis ni Job, sabi doon, sa Santiago 2:11. Now, pansinin mo, Pastor, na ang isa sa mga bagay na nais kong idiin sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ang tema sa aklat ng Job ay ang magtiis hanggang sa wakas Ay maliligtas. ay maliligtas. Wow. So, very basic yon. Kaya nga siya nagtiis. Ano yung kanyang mga tiniis? Aba, madami, Pastor. At dumarating ito sa atin, na sa ating mga mananampalataya, sa mga kapatid sa loob ng iglesia na dumaranas at dumaraan sa napakaraming mga kahirapan at pagsubok. Ang pabalita ng aklat ng Job ay nagsasabi at inuulit, echoing yung statement ng ating Panginoong Hesus, magtiis ka hanggang sa wakas at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pag-aaral ng aklat na ito, alam ba ninyo na halos ang lahat ng mga doktrina ay nakapaloob. Kung saan ay
naliwanagan tayo sa pamagitan ng ginawa nating 14 na serye ng pag-aaral. At isa lamang ang nakita ko rin, ang aklat ng Job nakasentro sa Panginoong Hesus. Amen. Sinasabi niya na ang Panginoong Hesus ang siyang manunubos. Sa pamagitan niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan, kaya nga tayo na naghihintay sa dakilang pag-asa ng mga pag-asa, dapat mamuhay ng mayroong pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, Pastor, na ikaw ay totoong nagtiyaga upang ang mga pabalita ay madala natin sa ating mga kapatiran at mga kaibigan. Mga kapatid, tapusin natin ang pag-aaral na ito sa magitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo. Binigyan niyo kami ng pagkakataong tuklasin ang mga sinasabi sa aklat ng Job, na kung saan, Panginoon, nakita namin ang kahangahangang ginagawa ng Panginoong Hesus sa buhay namin na nagtitiwala sa Kanya. Nawa sana, Ama, mapanghawakan naming mainam ang pananampalataya na mamuhay kami na lumalakad sang-ayon sa inyong kalooban habang hinihintay namin ang dakilang pag-asa ng mga pag-asa. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito, ang kanilang mga pamilya, na kapag dumating nawa ang aming Panginoong Hesus, sama-sama kaming sasalubong at magmamana ng buhay na walang hanggan, na doon sa langit na bayan. Kung kami ay makarating doon, tatanungin namin kung ano pa ang naging karanasan ni Job. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw namin mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikisama sa naging pag-aaral natin sa loob ng 3 buwan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Ilioma, nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.